What's up mga lods? Welcome back to my channel and welcome to another episode ng Toyota Fortuner Review. So for today's content guys, ang i-share ko naman ay yung ilan sa mga safety features nitong ating unit, particularly itong Toyota Fortuner Q variant. So sa Fortuner kasi guys is bawat variant is magkakaiba sila ng mga safety features. Of course, yung lahat ng kumpletong safety features is nandun syempre sa top of the line nila, which is yung LTD at saka yung GRS, lalo na yung kanilang 4x4 na option. Pero dito sa ating Q variant, merong mga safety features na kagaya ng sa LTD. Then meron ito na wala dun sa mas lower variant, no? So tara, tingnan natin, isa-isahin natin kung mas lamang ba siya sa ibang SUV competitor o mas konti lang yung safety features niya. Let's go! So ito guys, dito simulan natin sa key fob. So ito yung key fob ng ating unit. So kung mapapansin nyo guys is hidden yung kanyang mechanical key. Nasa loob yan. So mahirap lang to buksan kasi nakasealed yung cover. Pero meron niyang mechanical key sa loob. Then paano siya gamitin? As long as malapit ka dun sa unit mo, around 1 meter is pwede mo siya mabuksan. So meron siyang button dyan para sa lock and unlock. So pwede rin dito sa remote, meron din yan. So lock, then unlock. Then meron siyang remote din yung trunks. So subukan natin ha. Ayan. So ganun din yan, lock and unlock. So lock natin. Ayun. Automatic din dyan sa remote. Pero may switch din yan dun sa loob, tsaka may switch din yan dun sa likod, sa trunk mismo. Okay, so yung mechanical key yan, may slot yan dyan. Ayan just in case na malobat yung battery ng key fob nyo, mabubuksan nyo pa rin pinto. So ayan yun. So pasok tayo sa loob. So dito sa loob guys, so yan, ito ang maganda sa safety features nya, itong traction control. Nandito yung switch nya. So yung traction control, magandang gamitin yan kasi safe yan kapag madulas yung daan, para at least kontrolado pa rin yung steering wheel ng ating sasakyan, no? Then so yan, dito naman sa instrument cluster, so pag tinignan yan, start muna natin. So siyempre nga pala guys, itong unit natin Fortuner Q is may mga SRS bags. So meron dito sa steering wheel, meron din doon, then meron din yun sa likod, no? And dito sa ating instrument cluster, ipakita ko lang sa inyo, dito yung control niyan eh. So ito guys, cruise control. So yan, may separate video tayo niyan paano gamitin yung cruise control. Then ayan, yung lane departure alert. So maganda rin yan gamitin guys kasi kapag yung sasakyan mo madidetect niya yung lines ng daan,
kapag sumasala ka na sa line, mag-a-alarm yan. So may switch yan dito sa steering wheel. Ayan, oh. Pwede mo siyang i-on, pwede mong i-off. Yan, lane departure alert. So mararamdaman nyo din to guys kapag ano, yan, nakita nyo yan, yung line na yan sa dalawang gilid. Kapag may nadidetect yan na line dyan sa daan, magkukulay white yan. So pag nakakulay white yan, ibig sabihin naka-enable yung ating lane departure alert. Kapag sumala ka sa linya, mag-a-alarm yan. At the same time, yung manubela is bahagyang kakabig yan para hindi ka lumabas ng linya. Then automatic din na parang kusa na siyang magbe-brake ng bahagya. So ganun yung function niya. So ito, madalas ko to gamitin sa expressway para minsan kasi pag hindi ko namamalayan, sumasala na ako sa linya, nare-remind ako. So hanapin pa natin yung ibang function. So yan, yun yung LDA, lane departure alert. Then PCS, so regulation system. So ang gamit naman niya guys, kapag meron kang sasakyan sa harap at na-detect ng radar sensor na pwedeng mag-collide ka dun sa sasakyan na sa harapan mo, magbibigay siya sa'yo ng alarm signal with buzzer. So malakas yun. At the same time, parang mag-engine brake din siya, parang kusang magbe-brake yung inyong ating preno. Pero syempre guys, hindi pwedeng nakadepende ka lang dun sa PCS. Nasa inyo pa rin yung full control kung kailan kayo magpo-full stop o hindi. So ano lang siya guys, tulong lang siya or backup lang siya just in case na masyado kang nakatutok dun sa sasakyan sa harapan mo. Then yung next is yung BSM. So BSM is meaning niyan is blind spot monitoring. So may sarili din akong, may separate video din ako niyan. Makikita nyo yan dito sa side mirror. So dyan sa part na yan sa gilid, meron dyang mag-blink kapag merong sasakyan sa likuran nyo na mag-overtake, o kaya ikaw yung mag-overtake, mag-blink yan. So kabilaan yan, ganun din dun sa right side. Okay, so yan yung BSM. So yun lang mga idol, ang ating content ngayon. So kung nagustuhan mo itong video na to at nakatulong, please don't forget to like, share, and subscribe. See you sa next video guys. Bye bye.